Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 11, mga talatang 31 hanggang 37. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ito ay pagkatapos makitang siya ay patay na, hindi na binali ang buto ng kanyang binti. Mayamang simbolismo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang dugo at tubig na umagos mula sa mahal na puso ni Jesus. Ang dugo ang pag-aalay niya ng sarili na walang pasubali, na ipinagdiriwang natin tuwing nag-aalay tayo ng banal na misa. Ang tubig naman ang panibagong buhay kay Kristo sa sakramento ng binyag. Makikita natin po yung sakripisyo ng ating Panginoon hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Ang kanyang pisikal na katawan ay patuloy pa ring sinasaktan, ngunit napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dalawa itong mahalagang bakas ng tagumpay ng pag-ibig ng Diyos na naisakatuparan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang misteryong Paskwal. Ang lubos na pagkakaloob ng kanyang sarili kahit umabot pa sa pagdurusa at kamatayan at dumaloy sa patuloy pa ring pagkakaloob ng kanyang sarili sa muling pagkabuhay. Mababakas naman talaga natin dito ang isang dakilang pahayag ng pag-ibig ng Diyos, walang pag-aalinlangan, walang hadlang. Hindi batay sa panandaliang emosyon o pakiramdam lang, kundi sa malalim at matatag na pagpapasya at paninindigan. May katiyakan at hindi mapaparam. Narito ang larawan at huwaran ng tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus. Kung si Jesus sa Garden of Gethsemane ay umatras sa kanyang kakaharaping pagdurusa, kamatayan, siguro walang kabuluhan ang lahat ng atin pong ginagawa. Subalit sa kanyang malabis na pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay, sabi na aklat ng Roma, tayo kasama niyang nabuhay sa panibagong buhay. Kaya nga bilang sukli, palit, or sinasabing tumbas, bagamat hindi natin kayang tumbasan, tapatan ang pag-ibig ng Diyos, ay ipakita natin ang ating pagsunod at paglilingkod para sa Kanya. Kaya nga pagnilayan, palagi ang pag-ibig ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus na walang kondisyon, walang sawang ibinubuo sa atin. Tinatanggap natin ito araw-araw mula sa puso ng ating Panginoong Yesus. Mahirap arukin pero kailangan nating namnamin, damahin, pakiramdaman sa ating buhay kung gaano kalaki ang pag-ibig na ipinamalas niya para sa iyo at sa akin. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.